Ano ang sabi? Yes po, nagbabalik po tayo after magpahinga ng ilang linggo. At sa pagpabalik natin, ano pa nga ba ang magandang i-feature kundi ang isang motor na icon ng maituturing dahil talaga namang isang smash hit ito sa masa. Lalo na ngayon at FI na siya. Well, ito po ang Suzuki Smash FI. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Sa tagal na ng Suzuki Smash sa market, di ko na po maalala kung anong taon siya unang nilabas. And after all this time, eto pa din siya, retaining its original form and concept. Siyempre may slight changes at improvements, pero yung character niya kung saan siya nakilala, present na present pa din. Kahit sa malayo, matatanaw mo siya, di ka magkakamali, alam mo na siya yon. Ganun po siyang kakilala ng masa. Sabi nga nila, sometimes in life, less is more. At ala na mas maganda magpapatunay pa dyan kundi itong motor na to. Every angle is simple, hindi ka mamamangha sa design na meron siya, pero sure ako laging ang isang perception o impression na meron siya ay yung subok na matibay at ala naman pong kukontra dyan. Yung alam mo na lahat ng components ng motor na to, it's all quality parts. Ito talaga yung motor na masasabi mo na isang proven workhorse. As in, bibili mo siya hindi dahil sa matulin or astig ang pormahan, kundi maaasahan mo siya sa araw-araw. Lalo na ngayon na mas tumaas pa ang value niya na maibibigay dahil fuel injected na po siya. Kung sa dating carb, sobrang tipid na po ito sa gas, lalo na ngayon at FI na siya. Pag inisip nyo yung fuel tank niya is only 3.7 liters ang tank capacity. I mean, pag inisip nyo, wala pa siyang 4 liters. Kaya sure ako, pag ito fuel tank nyo, maiinip po kayo bago makarating siya sa E, yung fuel indicator niya. Malaking bagay talaga alam mo na yung motor mo ay sobrang tibay at panalo pa sa patipiran. Kaya swak na swak yung motor na to para sa pangnegosyo o kahit pang service araw-araw. Alam nyo, all this time ni-retain ni Suzuki ang kanyang 113cc na engine, 4-stroke, 4-speed. Tama lang naman at bakit mo pa nga naman babaguhin ng isang bagay na nagwo-work naman at talaga naman di naman kailangan baguhin. Yung power na dinideliver niya as in sakto lang. Yung torque na kailangan mo regardless kung mabigat ang dala mo, kayang-kaya niya yan. Kaya para sa akin bilang isang legendary underbone motorcycle, ito ang kanyang highlight, itong engine niya. Napaka-reliable at subok na sa tibay. Pero maliban sa na-upgrade na feature ng engine niya, which is yun nga naging FI na siya, makikita nyo rin naman na meron din po mga pagbabago sa design niya. Kita sa harap yung facelift design na bago po siya, mas may dating po siya ngayon. Lalo na po sa matte blue na kulay, meron din po yung itim na variant. Ayan po. Kita nyo naman po ang daming units na available dito sa Suzuki Taytay branch. Meron din po sila ng version na carb na naka-spoke wheels. Kumpleto po ang units, mga motorcycles ng Suzuki dito sa branch nila sa May Taytay. And speaking of wheels, itong FI version naka-disc brake po siya dyan sa harap at naka-alloy wheels po. Yan, kita naman, added pormahan po para sa motor na to. Although bulb pa din po ang mga ilaw niya, okay lang din naman po. Expected na po natin yan. Kahit nga po itong instrument panel niya, kung iisipin nyo, para siyang instrument panel na para bang isang motor na nilabas from more than 10 years ago. Pero makulay naman po at maganda po ang design. At ngayon makikita rin po na meron na siyang check engine indicator.
Kasi nga po FI na siya, kailangan na po nung meron indicator na yan dito sa instrument panel dahil meron na po siyang ECU. Isa pa pong gusto kong i-mention, ito pong exhaust pipe niya, ayan po, may pagka-sporty din po ang design. Bagay po yung forma niya sa bagong design ng decals ng motor. Ayan po. Basic lang din naman po yung controls, ayan, engine start, and always on po ang headlights niya. Wala na pong control yan. Wala po siyang DRLs. Sa kabila naman po, high and low, left and right signal lights. Ayan, napakasimple lang po ng setup. Overall, wala naman na akong maisip o maisuggest na kung ano pang mas magpapaganda sa motor na to. Kasi this is a Suzuki Smash. We just like it the way it is. Pero in a way, mas maganda nga sana kung nilagyan po ito ng USB charging port. Yun lang. Although hindi naman po siya yung big deal, pero mas maganda kung meron siya. Sana po next time, meron na po siya. Kaya kung interesado po kayo sa bagong Suzuki Smash FI, pasyal na po kayo dito sa Suzuki Taytay para makapag-inquire na po kayo at sa mga ibang units din po nila na available. At ito po ang price ng bagong Suzuki Smash FI. Sa pagtatapos, kung ang hanap mo ay isang motor na pang negosyo, yung pang delivery para sa food business mo, o kahit pang delivery ng parcel, perfect po itong motor na to. Siya yung klase ng motor na kampante ka na matibay, lalo na kung hindi ikaw yung personal na gagamit. Ito po ang saktong motor para sa inyo. Kasi alam mo na, hindi siya basta masisira. Ganun lang kasimple. Kaya sulit talaga ang investment mo dito sa motor na to. Ito po ang legendary Suzuki Smash FI. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. I'll see you on the next one.